Hello guys, welcome sa ating bagong video. Lately, di ba nababalitaan natin, maraming na-involve sa accident, maraming na-involve sa mga banggaan. Kaya, ano ba yung tamang gawin kapag ka ikaw ay na-involve sa isang aksidente o sa isang banggaan? Pag-usapan natin yan sa video na to. So ano, ready na ba kayo? Tara, let's roll! Car Talks PH, the drive of the mind. Learn as you roll, leave no one behind. Car Talks PH, your partner in the trip. Every story, every ride comes with a legit tip. Unang step, huminto ka muna at huminga. Yan ang unang-una mong gagawin. Huwag na huwag kang tatakas. Kahit pa sabihin mo, medyo nagulat ka, hindi mo talaga ini-expect na mangyayari yon. Siyempre, aksidente yan. Wala naman talaga nag-expect na magkakaroon ng aksidente. Wala naman talaga may gusto niyan. Tanda natin, sa batas natin, bawal ang hit and run. Kaya kapag ka tumakbo ka sa mga ganyang aksidente, kahit either tao yung nabangga mo or sasakyan, pasok yan sa tinatawag na hit and run. Kaya ang gagawin mo, kung nasa gitna kayo ng kalsada, mag-hazard lights ka, huminga ng malalim, huwag makipag-away. Ikalma mo muna yung isipan mo. So yun yung unang-una mong dapat gawin. Step number 2, isipin muna ang kaligtasan. Safety first. Kaligtasan nino? Kaligtasan ng tao. Mas mahalaga yung tao kaysa sa sasakyan, guys, no? So ang gagawin nyo, pag nagkaroon kayo ng isang aksidente, lalo na kung medyo malakas, check nyo muna yung sarili nyo, kung kaya nyo. Check nyo rin yung nakabanggaan ninyo, kung kamusta ba sila. Kapag hirap sila, critical sila, tawag nyo agad sa emergency response 911. Pero kung okay naman, medyo kaya nyo, tsaka nyo ngayon i-check yung mga sasakyan ninyo, kung kaya ninyo bang igilid, kasi baka nasa gitna kayo ng highway, mabibilis yung mga sasakyan, so lalo pang mas tumindi yung aksidente. So check nyo kung kaya ng mga sasakyan ninyo, maitabi muna sa gilid ito para safe kayo. Tandaan, kapag ka merong na-injured, no, huwag kayong magpakabayani kung wala kayong alam sa medical o first aid response. Antayin nyo muna yung 911. Huwag nyo gagalawin yung mga na-injured basta-basta. Next step, guys, kumuha kayo ng mga pictures at videos ng accident area. So mahalaga ito. Kaya make sure nyo na makukuha na nyo ito bago nyo igalaw or bago nyo ilipat yung mga sasakyan. So ang pipicturean ninyo or kukuha na ninyo ng video yung lahat ng damage ng both na sasakyan or lahat ng sasakyang involved, paikot, plate number, position ng pagkakabangga, at higit sa lahat yung mga road signages sa paligid ng kalsadang nagkaroon ng aksidente. So pinaka-best yan, guys, videoan nyo paikot para makuha nyo talaga lahat ng anggulo ng mga sasakyan ninyo na na-involve sa accident. Next step, kunin ninyo lahat ng impormasyon nung naka-aksidente ninyong driver. So dito minsan nagkakamali, nakakalimutan kunin lahat ng information. So ano ba yung kukunin yung information? Unang-una, pangalan niya, address niya, contact number niya, plate number ng sasakyan na gamit niya na nakabangga sa inyo or nabangga ninyo. Yung driver's license, guys, tandaan niyo, wala tayong jurisdiction kumuha niyan. Ang pwede lang kumuha niyan, LTO. Kaya hindi nyo kukunin yung driver's license. Makikisuyo kayo kung pwede nyong picturean, kung papayag siya. Next, try nyo rin check kung meron siyang ORCR, picturean nyo rin kung papayag siya. At tanongin nyo rin kung meron siyang insurance information na makakatulong yun mamaya mag-reassess. Minsan, ito tip ko sa inyo, guys, may mga driver na nakikipag-areglo na lang, lalo na kung sila yung may kasalanan, tas minor, mangangako yan sa inyo na babayaran na lang yung damage. Huwag na kayo maghihintay ng pulis. Pero wag na wag kayong kakagat sa ganung deal, no? Tandaan nyo, guys, pwede yan baliktarin kasi pwede nilang ibigay ng info sa inyo mali, di ba? So hindi nyo na sila makontak later on. Next step, tumawag ng police or traffic enforcer. Tandaan nyo, guys, kahit minor lang, kahit maliit lang yung damage ng sasakyan ninyo, kailangan nyo pa rin nito. Kasi kapag tumawag kayo ng police, gagawa sila ng report, tawag doon traffic accident report o yung pinaiksing term, police report. Kailangan nyo yung police report na yan para mag-claim kayo ng insurance. Pangalawa, legal protection ninyo yan. At pangatlo, proof or ma-establish kung sino yung may fault sa bawat accident na yan. Kaya nga sabi ko kanina, di ba, huwag kayong magpapadala sa salita ng kapwa ninyo. So, kailangan nyo pa rin ng police. Hintayin nyo sila. At wag na wag kayong aalis sa scene hanggat hindi ina-advise ng traffic enforcer o ng police na gagawa ng report. Next step,
manatiling kalmado at huwag makipag-away. Oo, yan minsan nakakalimutang step ng mga Pilipino, no? Tandaan natin, lahat ng sasabihin natin, pwede yan gamitin laban sa atin. Kaya kapag nagsalita ka ng masasama, no, pwede maging mag-escalate ng situation ninyo. 'Di ba? Diyan nagsisimula yung mga road rage. Accident na nga, lumala pa, nagkaroon pa ng road rage. So ang gagawin ninyo, wag muna kayong aamin ng kasalanan ninyo, wag ba kayo makipagsigawan, wag kayo agad maninisi. No, kapag kayo isa nakapwa ninyo, tinitrigger kayo or sinisisi kayo palagi, wag kayo agad magsalita. Ang sa pinaka-best na gawin ninyo, sabihin nyo, antayin na lang natin yung pulis para maayos ito. So mas professional at mas magandang pakinggan. Hindi siya nakaka-trigger ng galit. Next step, kumpletuhin ninyo ang police report. So kapag nandun na kayo sa police station, traffic bureau, kwento nyo lahat ng tingin nyo nangyari sa inyo ayon sa pagkakaalam ninyo. Huwag kayong magmo-modify ng kwento, guys. No? Siguraduhin yung tama yung ikikwento ninyo. Pakita ninyo yung mga documents ninyo, lisensya o RCR. Pakita nyo rin yung mga pictures at mga videos na nakita ninyo sa inyong aksidente. Kaya dito papasok din, guys, yung kagandahan ng dashcam. Kasi dito nyo magagamit yung ebidensya ninyo na nakuha ng footage ng inyong dashcam. Kaya talaga kailangan mag-invest kayo sa maayos na dashcam. No? May mga recommended akong dashcam na itatag ko sa video na to para makita ninyo kung alin dyan yung pwede sa inyo, sa budget ninyo at sa inyong sasakyan. At wag nyo palang kakalimutan, guys, yun na humingi ng kopya ng police report kasi gagamitin nyo yan sa next step na pag-uusapan natin. Ito next step. Ito ay kung merong comprehensive insurance ang inyong sasakyan, which is dapat talaga kapag kakaya pa ng sasakyan ninyong magkaroon ng comprehensive insurance. So, ipagbigay ninyo alam ito agad sa inyong insurance provider. So, lahat ng mga nag-gather nyo ng proof, kanina kasama na doon yung police report ninyo, photos, yung mga driver details at iba pang mga information na nakuha ninyo, pati yung dashcam footage ninyo, pati yung estimate ng repair, isubmit nyo agad sa inyong insurance provider. Kapag mas kompleto yung details ninyo o mas kompleto yung inyong requirements, mas mabilis yung pag-claim ng insurance. Kaya mas mabilis magagawa sa sasakyan ninyo. Kaya mahalaga talaga na kompleto kayo ng mga information na yan. So yun, guys, ano yung mga dapat ninyong gawin na step-by-step procedure kapag kayo ay na-involve sa isang aksidente. Siyempre, ayaw naman talaga natin magkaroon ng aksidente. Sino ba naman yung may gusto? Pero sana makatulong itong video na to just in case na mangyari yon sa inyo. At siyempre, kung nakatulong sa iyo yung video na to, like mo naman yung video na to at share mo sa mga friends mo para magamit din nila maybe sa future, no? At syempre, kung di ka pa naka-follow o naka-subscribe kay Car Talks PH, click mo naman yung follow button at subscribe button, pati yung notification bell para updated ka palagi sa mga latest happening sa ating channel. So, until next videos, guys, always remember, drive safe and enjoy!